this is a battlefield. This is a testing ground of those who believe in the Lord and submit their lives to Him para tayo mamuhay ayon sa Kanyang kalooban. Okay? So, bagamat binibigyan pa rin tayo ng choice kung paano tayo mamumuhay sa mundo, pipiliin ba natin siya o pipiliin natin yung gusto natin. So, nasa sa atin, whatever you give up to follow Jesus Christ will pale in comparison to what He will give you in return. Pag sinabing pale, wala yang katumba, walang panama, hindi niya pwedeng higitan yung bagay na gusto ng Panginoon sa buhay natin. Kapag pinili mo siya, in exchange of the fame and the world's has shown to us, mas mahalaga yung meron kang Kristo. When you have Christ, you have everything. Hindi naman material ang basis pag sinabing you have everything when you have Christ. Ang sa Panginoon, you have the wisdom to follow Him. You have the life, eternal life, that when you have Him, doon ka rin pupunta. May mga promises ang Panginoon sa atin while obeying Him. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I will prepare a place for you, and if I prepare that place for you, I will come back and receive you with me. In John 14:2. So yan yun mga kaibigan, mga kapatid, mga mananampalataya ng Panginoon. Kapag kay Kristo tayo susunod, it's challenging. Hindi lang ito easy-easy na kagaya ng tinuturo ng iba na parang okay lang. Hamon ito di ba? Deny yourself. In obeying God, merong pagtalikod sa sarili. Deny. Huwag mo raw iuna yung sarili mo, huwag mong ipagmalaki. Unahin mo si Kristo sa pagsunod. When you give up sinful behaviors for God, He will replace your sins with forgiveness and a clear conscience. Pagsunod sa Panginoon at pinili mo siya, humingi ka ng tawad, ang kapalit noon, paglaya sa kasalanan. Wala kang bahid dungis, malaya kang makakaharap sa Diyos, malaya mo siyang matatawag na Ama o Father. Diba? So, bakit ba napakaganda nun? Di ba yung John 1:12, lagi natin nababanggit yan. But as many as receive Him, to them gave He power to become children of God, even to those who believe in His name. Biro mo, mabibilong ka sa pamilya ng makapangyarihang Diyos kung susunod tayo sa Kanya. With this incentive for obedience, look at 6 specific what the Bible instructs us. Ito, meron dito mga 6 na points na pag-aaralan natin. Recognize that you are a new creation. New creation na tayo The time and the moment we accept Jesus Christ in our life, yung sincerely and truly accepted Jesus Christ in our lives, dapat makikita yung manifestation. Meron tayong bagong buhay kay Kristo. Ano ba yung bagong buhay kay Kristo? If any man be in Christ, he is a new creature. Nakikita bang new creature tayo? O hindi pa rin? Ganito pa rin tayo? Yes, we fail at times, di ba? Nagkakamali tayo, namimiss natin yung mga bagay na dapat na tamang ginagawa natin. Pero kapag binago ka na ng Panginoon, dapat binago ka na talaga niya. Pero kung ikaw pa rin ang nangunguna sa sarili mo, suriin natin. Baka hindi naman talaga tayo totoong tumanggap at sinurrender yung buhay kay Kristo. Diba? Maraming transformation ang makikita sa atin kapag tayo na kay Kristo na. Okay? Actually, dapat nga, yung mga bagay ng mundo, hindi na natin yan sinasang-ayunan. Diba? Dapat nagkakaroon tayo ng disiplina, being a children. Okay? Children of God. Anong oras ka ba dapat nasa bahay? Anong oras ka dapat natutulog? Anong oras ka ba dapat gumigising? Pinaghahandaan mo dapat kung ano yung para sa Panginoon. Di ba? Hindi lang yung pareho lang
yung sa mundo at sa Panginoon, isinasama mo ang Panginoon doon. Hindi pwede, kailangan hiwalay. Diba? At dapat humiwalay tayo sa mundo. Oh. Ano ba ang sabi ng Panginoon sa pagsunod sa atin? If we are a new creation and we have this changed life, dapat ang kinukwento na natin si Jesus Christ. Ito nga I was changed because of the grace of God. When I accepted Him in my life, this happened. Oh. Kung totoong tinanggap natin. Kung hindi, it's just by mouth, wala talaga. Hindi mo kayang banggitin kahit nga yung praise the Lord sa buhay mo. Or glory to Him. Diba? You cannot utter those words kung wala ka talagang tunay na banal na espiritu at tunay na tinanggap sa buhay mo. Mahihiya kang marinig nila. Anong sinasabi mo? Praise the Lord. Diba? Makukornihan sila sa iyo. Pero ikaw, kung talagang totoo ka kay Kristo, you will say it boldly because of His grace. Diba? O pag kinumusta ka ng mga kaibigan mo, o kumusta ka, by God's grace, eto, maayos naman. Diba? You always include ang Panginoon to every words that you have to speak. Diba? So, number one, recognize that you are a new creation. Remember that. Bago na tayong nilalang. The way we talk, the way we express ourselves, as we desire, tanda natin, if we desire to grow more, spiritually, there is a process. Si Satan, hindi rin yan titigil na i-stats tayo. Pero kung halimbawa, nararamdaman natin na ito ay wiles of the devils, iiwas na tayo. Diba? Babalik tayo, Lord, help me. Just pray right away. Tulungan mo ako na hindi ako matalo ng kalaban. Okay? Dahil gusto kitang sundin. So, obeying God. Number 2, follow God wholeheartedly. When you follow God completely, you will finish the race of life well. Basahin natin ng Hebrews 12. Meron kayong mga Bible. Ako na lang. So, sa Hebrews 12, 1-3, anong sinasabi sa atin na tayo ay sumunod sa Diyos ng buong puso? Wholeheartedly, pag sinabing wholeheartedly, anuman yung mga bagay na pinapagawa niya sa atin kahit mahirap, kahit halimbawa tayo na lang dito pag Sunday, dapat bumabangon na tayo ng mas maaga. Pinaghahandaan natin. Huwag tayong kampante na okay lang ang Panginoon sa atin. Kasi alam naman natin, kapag tayo nagiging disobedient sa Panginoon, He will discipline us. Okay? Kasi mahal tayo ng Panginoon. Ano sabi? Sa Hebrews 12:1-3. Therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles. And let us run with perseverance the race marked for us, fixing our eyes on Jesus, the pioneer and perfecter of our faith. For the joy set before Him, He endured the cross, scorning its shames, and sat down at the right hand of the throne of God. Consider Him who endured such opposition from sinners so that you will not grow weary and lose heart. Ano pong ibig sabihin ng Panginoon dito? Dahil nung mga nauuna pa sa atin, nandiyan na sila. Okay? Nangangaral kung ginagawa yung mga tungkulin nila para marami pa ang mga makakilala. So ngayon, tayo rin naman, let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles. Iisang tabi na natin yung mga bagay ng mundo na nagkahad lang sa atin para tayo lumago at makilala pang mas malalim ng Panginoong Jesus. Let us run with perseverance. Ano ba yung pananampalatayang meron tayo? Ito dapat yung ating ipinapakita sa mga tao, kahit nga sa mga nakakasama natin para makilala ang Panginoong Jesus. Kasi ito na yung hanap buhay natin spiritual . Di ba? Kung may hanap buhay ng secular,
Kakayod tayo para mabayaran ng mga bills. Ano ang hanap buhay para sa spiritual? Balancing buhay yan, di ba? Ulitin natin yung Matthew 4:4. Man cannot live by bread alone, but in every word that comes out from the mouth of God. So, hindi lang tayo namumuhay sa buhay na physical, social, or whatever in this world. We have to live also with our life spiritual. Paano natin yun binubuhay? Di ba? Imagine niyo, okay, hiwalayin mo siya. So, eto yung buhay mo, physically and emotionally, socially. Kakain, matutulog, magtatrabaho. Yung sa spiritual life, how can we sustain our spiritual being? Yung life natin doon. So, dapat meron din, di ba? Kung paano natin ninonourish, paano mo pa patatabain yung kaluluwa mo, yung espiritu mo, anong kailangan doon? You have to read all those sustainable words of God na magkakaroon siya ng sustansya sa spiritual natin. Mahirap yun. Ang taba-taba ng physical natin, ang ating spiritual life, malnourished. Hindi natin pinapag-alagaan. Bumibili tayo na kung ano-ano sa ating mga katawan. Mga pampaganda. Yung mga pampaayos ng buhok. Yung sa skin. Pero yung spiritual natin, hindi natin binibigyang atensyon. Yan yun eh. Di ba? Alam naman natin na yung physical na to, mabubulok to eh. Ba't natin masyadong pinahalaga? Hindi masama. Alagaan natin yung ating katawan kasi templo ng Diyos. Pero ang tanong, for what reason mo inaalagaan? Sino ba ang i-glorify ng katawan natin? Babalikan na naman natin ng 1 Corinthians 6:19-20. Know you not that your body is the temple of God, which is in you, temple of the Holy Spirit. Okay, alagaan natin. Pero sino ba yung i-glorify ng katawan natin? Diba? Kung ito ay for nothing, para lang makita tayong gwapo, magaganda, walang kwenta yon. Pero kung iniaalagaan mo yan, at sinasabi mo, kaya ako inaalagaan ng katawan ko, dahil nandito ang banal na espiritu, templo ito, kaya ako ito inaalagaan. Para sa Diyos na mag-glorify ko. Kaya ako inaalagaan. Okay? So, let us run with perseverance the race marked out for us, fixing our eyes on Jesus, the pioneer and perfecter of our faith. Ang Panginoon kasi, ginawa na niya lahat eh. Wala na tayong gagawin para mailigtas yung sarili natin. We only enjoy the benefit of accepting Him, putting Him as our Lord, and pagkatapos nun, gawin natin yung kalooban niya. Hindi na nga tayo yung He endured the cross in scorning its shame. Yung kahihiyan. Diba? Kung minsan makikita na natin pagka may mga taong nagnakaw, pinalalakad sa palengke, di ba? Tingnan mo kung gaano kahiya-hiya yun. Nakalagay dito, magnanakaw ako. Pero mas nakakahiya yung ginawa ng Panginoon nung pinako siya sa krus para sa ating lahat. Hubot-hubad yon sa katotohanan. Hindi yun may damit. Ikaw kaya ipako ka na. Minsan nga, nakakahiya nga lang lumabas dito lang sa lugar natin. Kung nakahubad ka, hiyang-hiya ka na eh. Diba? Kasi hindi ito kagaya ng ibang bansa na kahit nakahubad, talagang yabang na yabang pa. Yung Panginoon, nung siya ay tinako talaga, scorning its shame and sat down at the right hand of God. Yun nga lang. After na mangyari yun, lahat ng mga sinakripisyo niya ngayon, siya'y tagumpay. Ganyan din tayo. Considered Him, endured such opposition from sinners so that you will not grow weary and lose heart. Kung ginawa niya yon, it is because hindi yun para sa sarili niya, para sa atin. So kaya, in exchange for that gratitude na mayroon tayo sa Kanya, gawin naman natin yung kalooban niya, yung gusto niyang mangyari sa buhay natin. Para rin naman sa atin yun at the end of time, na tayo sa pagsunod sa Kanya, tayo pa rin naman ang magbe-benefit Tayo pa rin naman ang mag-e-enjoy ng Kanyang presensya. Tayo pa rin naman ang magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Wala pa rin win-win
situation tayo sa Panginoon. Hindi tayo talo. Diba? Sa pagsunod sa Kanya. Number 3,